This happened 3 years ago. We had this requirement for our intro to film course, kung saan kailangan namin mag-shoot ng short film. Me and my groupmates have decided na horror film yung gawin para maiba yung genre namin from other groups. Bale, ang napagkasunduan naming story is about a nun who worships the devil. So, in order to make the film look organic, we've all agreed na sa totoong church i-shoot ang film. Umaga pa lang sinimulan na naming mag-shoot para matapos na lahat ng outdoor scene that requires daylight. Everything seemed normal naman. Wala naman nakakatakot na feel and all. As in normal talaga lahat until pumatak ng 10 p.m. At kinailangan na naming mag-shoot sa loob mismo ng church. Bago kami magsimula i-shoot yung scene sa loob ng church, nagdasal muna kami kasi bukod sa nakakatakot yung gagawing scene doon, may iba na ring nararamdaman yung mga kaklase kong may third eye. Umesto kami sa aisle ng church sa pinakagitna. Nakapabilog kami at magkakahawak kamay na nagdasal that time. While praying, napansin namin ang katabi ko na nakatingin sa pagitan namin yung isa naming kaklase na may third eye. Sobrang namumutla siya, and kami naman ang katabi ko. Nararamdaman namin na parang bumibigat yung balikat namin. Kaya humigpit na yung hawak niya sa kamay ko. Natatakot na kami, but we chose to end the prayer calmly. Noong natapos kami mag-pray, nag-proceed na kami sa kanya-kanya naming tasks and dun na nagtanong yung kaklase naming may third eye sa iba pa naming mga kasama na may third eye kung nakita din ba nila yung nakita niya habang nagdadasal kami. Sumagot sila na nakita nga din nila. Kinuwento nila sa aming mga walang third eye yung nakita nila. And sabi nila, may mga sumama sa atin magdasal. Namutla na kami and sobrang kinilabutan nung sinabi nila yon, lalo na nung dinescribe nila yung nakita nilang mga sumama sa amin. Ang pagkakadescribe nila sa nasa pagitan namin ng katabi ko. Babaeng nakatahi ang bibig tapos nakangiti. If my memory serves me right, bukod daw dun sa babaeng may tahi ang bibig, meron pang isang sumama sa amin magdasal, pero hindi na dinescribe ang itsura niya tapos meron ding iba pa na nasa loob habang nandun kami. Yun na yung naging signal for us na huwag na ituloy ang shoot sa loob ng church. Kaya lumabas na kami at humanap na lang ng lugar sa labas kung saan pwede gawin yung scene na yon. Kahit na takot na kami, sinubukan pa rin namin tapusin yung shoot. By 12 a.m., we decided na umuwi na. Nakasakay kaming lahat sa inarkila naming van ang isa-isa naming hinahatid lahat ng nakasama sa shoot. Isa sa mga naunang maihatid is yung isa sa mga kasama naming may third eye. Hindi nagtatagal after niya makababa ng van, nag-text siya sa isa naming kasama. Sabi niya sa text na may sumama din daw sa amin pauwi at nasa loob pa.